Yo! Kamusta kayong lahat? Sir Lupit here at welcome sa ating panibagong video. At napakaseryoso ng ating paksa ngayon. At para ito sa kinabukasan mo, babae ka man o lalaki, na nasa panahon ng self-improvement kung saan marami ka pang binabago sa sarili mo. Ang paksa ay, bakit nga ba ayoko na maging supot ka bilang isang lalaki? Bakit ayoko maging supot ka? Simulan na natin. Meron akong ikikwentong 5 dahilan kung bakit ayaw kong maging supot ka, and simulan na natin. Una, kung lalaki ka at bata ka pa ngayon, hindi mo pa siguro maiisip to, pero dadating yung panahon na maiisipan mong mag-asawa. At kapag pumasok ka sa point ng buhay mo kung saan mag-aasawa ka na, maraming mga pagbabago. Una-una, yung mga bagay na na-enjoy mong gawin ng mag-isa, posible na kapag pumasok ka sa isang relasyon, kailangan mo nang i-adjust yon, kailangan mo nang baguhin. Even yung schedule mo, kung anong oras ka umuwi sa bahay, anong oras ka gumigising, anong oras ka natutulog, yung mga bagay na yun, magbabago yun. Kaya kung susupot-supot ka, kawawa ang mapapangasawa mo pagdating ng panahon. 'Di ba? And marami pang mga pagkakataon. Kung babalikan ninyo yung mga videos natin, halos meron na tayong 3 parts ng supot ka ba. Hugot lang ako ng isa doon. For example, supot ang isang lalaki kapag lagi siyang nanonood ng porn. Paano to makaka-apekto sa asawa mo? Ang mangyayari kasi niyan, kung ako lalaki, makinig kayo, medyo malalim na to ha. Kung ako lalaki at nasanay ako nung single ako sa panonood ng porn, at sa panonood ko ng porn, nakaisip ako ng ideal kong babae, which is typically para sa maraming kalalakihan, ang typical na babae na gusto nila ay yung sexy, alam mo na yon, yung basta, di ko mahirap kasi baka ma-sensor tayo or maano tayo. So, basta maraming mga malalaki sa katawan ng isang babae. So, yun ngayon ang magiging pantasya ng isip mo. And then, darating yung point sa buhay mo kung saan hindi naman lahat ng qualities or characteristics na yon ay mayroon dun sa mga pangasawa mo. So, eto na ngayon, mapapaisip ka na ngayon, di ba? Na habang nandun kayo sa relasyon, nung partner mo ngayon, which is misis mo na pangasawa mo na, and under kayo ng marriage, kasal kayo, no? Darating yung point kung saan mapapaisip ka na gusto ko yung napapanood ko dun sa sa online. Gusto ko yung nabibigay niya sa akin yung feeling katulad nung napapanood ko sa online. Magkakaroon ka ng ganong klase ng pag-iisip ngayon, which is hindi healthy para sa inyong marriage, lalo kung hindi niya maibibigay yung halos kapantay nung naibibigay sa iyo, nung fantasy na naibibigay sa iyo ng porn. So, ayoko maging supot ka dahil darating ang panahon, mag-aasawa ka. Siguro di mo pa masabi ngayon, pero naniniwala ako mag-aasawa ka rin. At marami pang malalim at malawak na mga senaryo tungkol sa bagay na yan, and I believe kailangan kong gawa ng separate video yun tungkol sa yung pagiging supot mo ay makaka-apekto sa partner mo, sa misis mo. So sa next video natin gagawin yung mas malalim at malawak na pagpapaliwanag dyan. Pangalawang dahilan kaya ayokong maging supot ka is, syempre kung meron kang misis, darating din yung point na mapagpaplanuhan ninyo at mapagkaasunduan ninyong magkaroon ng anak. At pag nagkaroon kayo ng anak, it's either lalaki or babae. So, unahin natin yung lalaki. So, pangalawang dahilan kaya ayoko maging supot ka is magkakaroon ka ng anak na lalaki. Ayan. Ano ba ang mangyayari kapag supot ang tatay ng isang lalaki? So, halimbawa, yung
tatay, let's say ako, supot ako. So anong ginagawa ng isang supot na lalaki? Let's say walang goal, walang vision, walang pangarap sa buhay, walang ambisyon. Habang lumalaki itong si anak na lalaki, at lagi naman kayong magkasama, syempre, ikaw yung tinitingala niya sa araw-araw. Ikaw yung nakikita niya araw-araw. Given, pagpalagi natin tatay ka na. So isipin mo na lang, tatay ka na tapos may anak kang lalaki. So, lalaki siya na meron niyang father pero walang father figure. Kasi ano ba, bilang father, bilang ama, bilang haligi ng tahanan, normal or parang basic or automatic na dapat sa atin na tayo ay nagpoprotekta, tayo ay nagpo-provide at priority natin yung pamilya natin. Di ba? So, kung ikaw, supot, nako, sigurado, ano ang matututunan sa'yo ng anak mong lalaki kapag ganun? Di ba? Mahina yung katawan mo. Paano mo poprotektahan yung pamilya? Let's say, for example, merong disaster, may sakuna, merong magnanakaw. Di ba? Nasa peligro yung buhay ng pamilya. So, paano ka lalaban? Kung susupot-supot ka, di ba? Tapos, provide. Dahil wala kang goal, wala kang vision, hindi ka man lang nag-aral ng mabuti, hindi ka nakahanap ng magandang trabaho, ng maayos na trabaho, or hindi mo man lang alam mag-set up ng business kasi nga hindi mo pinuno ng kaalaman yung utak mo. So, paano ka magpo-provide ngayon? Di ba? Gustuhin mo man na pag-aralin sa magandang kalidad ng paaralan yung anak mo, hindi mo magawa kasi naging supot ka nga kasi. Kaya nga ayokong maging supot ka, no? And priority naman, di ba? Kung nasanay ka na nung single ka, puro ka online games, gala, inom, bisyo, barkada, pag bigla pumasok ka sa point na mag-aasawa ka, ayan na, mababago yun. So, kung nasanay ka na hindi mo priority yung pamilya mo or even yung sarili mo, madadala mo yan. At yan ang titignan ng anak mong lalaki. Paano na yun? De mangyayari yung anak mong lalaki, supot na naman yun. Di ba? So, para sa mga nanonood nito, na kung sa palagay nyo yung tatay nyo supot, at hindi niya nasabi itong mga bagay na to sa inyo, ako na ang nagsasabi sa inyo nito. Kung yung kuya mo supot, kung yung tito mo supot, ako na ang nagsasabi nito sa'yo. Para hindi mo sila makatulad. Kasi bilang lalaki, you are destined for greatness. Anong malay natin? Maging pangulo ka pala ng Pilipinas, maging chief ka pala ng PNP. Ano malalim natin, maging successful na engineer ka pala, makapagtayo ka ng building na mas mataas pa sa Burj Khalifa or makapag-design ka ng sports car na wala pang nakapag-design ever. Di ba? You are designed, you are destined for greatness. Tapos, lahat ng yon mawawala lang dahil sa pagiging supot mo. Okay lang sa'yo yun? Diba? So, mag-comment kayo sa ibaba kung meron kayong mga sentimiento dyan, meron kayong mga parang di kayo nag-agree sa sinabi ko, pag-usapan natin. And pwede kong gawan ng separate video yon. Dahil magpo-proceed na tayo sa pangatlong dahilan kung bakit ayaw ko maging supot ka. Tuloy-tuloy na to. Siyempre, probability yun 50-50. Magkakaroon ka na anak na lalaki or anak na babae. So, the other side, or by flipping the coin, yung kabila is posibleng magkaroon ka ng anak na babae. And marami mga nagsasabi na kapag babae daw ang anak, yun daw yung mas close sa tatay. May tinatawag na daddy's girl, di ba? Parang ang mangyayari kasi yung nanay at anak na babae, pareho silang may toyo, so para lagi silang magkaaway. Pero yung tatay kasi, kaya niyang i-handle yung toyo nung nanay, kaya kaya niya na rin i-handle yung toyo ng anak niyang babae. Kung hindi ka supot. Pero kung supot ka paano mo i-handle yun? And especially, maraming mga tatay na supot. Kaya ang nangyari sa anak nilang babae, naging masculine ngayon. Okay? So, bakit naging masculine? Let's say, for example, lumaki yung babae na supot yung tatay niya, even hindi kayang mag-take ng responsibility.
Kaya itong babae ngayon, natutunan niya sa sarili niya na mag-take ng responsibility. And then sa paglipas ng panahon, laging itong babae na to, siya yung naghahanap buhay, nagtatrabaho, di ba? Tumataas ngayon yung tingin niya sa sarili niya. Ngayon, pagpapasok na yon sa relasyon, di ba? Nasanay na siya sa ganon, na imbis na feminine energy ang dala niya, mas dominant or mas dala niya yung masculine energy, which is dapat pinakita sa kanya ng tatay niya. Dahil naging support niya yung tatay niya, natutunan niya yun sa iba ngayon, na kailangan bilang lalaki, bilang babae, kailangan malakas ka, bilang babae, kailangan kumayod ka para sa sarili mo. Ayun. Hindi naman masama na maghanap buhay ang babae, pero kumbaga sa design ng traditional na pamilya, lalaki ang naghahanap buhay, di ba? So pag ang tatay, let's say, cheater, no? Supot, cheater, hindi makontento sa isang babae ang tatay, nakikita yun ng anak niya na babae. At ngayon, itong anak na babae, magkakaroon ngayon ng mindset na kayong lahat ay pare-pareho lang. Bakit? Kasi kung may kuya man yun o may kapatid siya na nakikita din yung tatay niya na supot na ng babae din, syempre, yun yung role model ngayon, gagayahin nyo ng anak. Ang anak ngayon, magiging cheater din. Oh. So, ano ngayon iisipin ng anak na babae? Ang isipin ng anak na babae, lahat ng lalaki ay cheater. Men are trash. So, meaning, habang tumatagal, nagiging hindi na maganda ang pagtingin, ang pagtanaw ng isang babae sa lahat ng mga lalaki dahil doon sa tatay niya na support. Di ba? Kaya isipin mo darating ang panahon, bata ka pa siguro ngayon, no? Darating ang panahon, magiging tatay ka. Papayag ka ba na maging ganun yung anak mong babae dahil sa kasuputan mo? Kaya ngayon pa lang, kahit awayin ako ng buong internet dito sa movement na pinapalaganap naming mga lalaki na nasa self-improvement, ito yung mission namin eh. This is the mission now, di ba? Actually, hindi lang naman ako yung nagpapakalat ng ganitong kaisipan ngayon, di ba? Naliko na kasi yung lipunan natin ngayon, so kailangan siyang matuwid ulit, di ba? And kung bakit naliko ito is dahil ito sa mga kalalakihan. Lalaki ako pero naniniwala ako dahil ito sa mga lalaki. Dumami na yung mga lalaki na supot, kaya kailangan matuli ulit, okay? Kaya dahil dyan, pasok tayo sa ika-4 na dahilan bakit ayaw kong maging supot ka. Ito parang to sa buong pamilya to. Ayaw kong maging supot ka para unti-unti mabawasan, kung kaya natin ma-zero, I hope and pray, na mawala na ang mga tinatawag na broken family. Yan. Di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tatay dapat ang naghahanap buhay sa trabaho. Kaso dahil sa kasuputan ng tatay, hindi naman matitiis ng nanay na nakikitang nagugutom yung mga anak niya, di ba? Kaya ang mangyayari, yung nanay tuloy ngayon ang magkakaroon ng initiative na magtrabaho, di ba? Maghanap buhay. And ang pinakamabilis na paraan para ang isang babae ay kumita ay mag-abroad. Ayan. So, sa lahat ng pagpapagal na ginagawa ng isang babae para mabigyan ng magandang buhay o maayos na buhay ang mga anak, ang buong pamilya, kailangan niyang mag-abroad. Wherein iisipin mo, dapat tatay ang gumagawa nun. Di ba? Balikan mo yung mga, ano tawag sa ganun? Prehistoric life. Basta something mga tribal periods ng buhay natin, yung may mga tribu-tribu pa. Or hanggang ngayon meron pa rin naman ng ganun. Di ba? Sino ba yung lumalabas para mangaso? Sino ba yung lumalabas para mangisda? Di ba lalaki? Lalaki ang naghahanap buhay. Lalaki ang kumakayod. Lalaki ang nagtitiis ng hirap para kumita ng ikabubuhay, ng pera, makapagtanim, makapaghuli ng uulamin, ng kakainin. Di ba?
tatay. Trabaho ng tatay yun. Pero dahil support nga ang tatay, ayun na ngayon. So, nasa abroad na si Mrs. Ngayon, habang nasa abroad si Mrs., itong support na tatay ngayon, maghahanap ng kalinga sa iba. Wala na, di ba? Tapos, ngayon, itong si Mrs. dahil nasa ibang bansa, so, kailangan niya rin yung, di ba, yung masculine energy ng isang lalaki na dapat na ibibigay sana nung mister niya kung hindi sana support yung mister niya. At ayun, nakahanap ng someone na mayroong masculine energy sa ibang bansa at sa simpleng bagay na yon, nadurog na at naghiwalay na si nanay at si tatay, given na kasal pa sila pareho. Kasal sa isa't isa. Kung titingnan mo maigi, ako, wala akong nakikitang kasalanan ng babae dun eh. Kahit baliktarin mo yung mundo, lalaki yan. No? Bakit? Bilang lalaki, ikaw ang mag-o-offer ng kasal sa isang babae, di ba? Ikaw ang mag-o-offer ng kasal. So meaning, bilang lalaki, ikaw ang pipili ng babae mo. Ikaw ang pipili ng mapapangasawa mo. Ikaw ang pipili ng misis mo na makakasama mo habang buhay. So, kung susupot-supot ka sa pagpili, di ba? Tapos sasabihin mo kapag hindi mo na kaya, hiwalay na lang tayo. Ano na yun? Broken family na yun, di ba? Kaya lalaki ang nag-o-offer ng kasal. Kaya bilang lalaki dumating ang panahon, mag-aasawa ka, piliin mo ng maigi. Yung someone na alam mong susuportahan ka sa lahat ng vision, plano, mga pangarap mo, which is para sa ikabubuti ng pamilya. Yan. Ika-4, ayoko maging support ka para maubos at maiwasan, mabawasan ang pagkakaroon ng broken family. And last na lang, pang-5, ayoko maging support ka para ito sa susunod na henerasyon, for the next generation. Kasi isipin mo, kung wala yung isa sa mga katulad ko na nagpapalaganap ng ganitong ideolohiya ngayon, dahil lahat ng mga lalaking susunod, support. Di ba? Puro simp. Di ba? Puro kagat sa thirst trap ng babae. Yung kahit sinabi ng ayaw siya, pilit pa rin, habol pa rin. Imbis na lalaki, meron ng standards. Binaba mo yung standards mo para lang habulin yung babae na yon. Pero tinuturo ko to, ayaw ko maging support ka. Kasi nanggaling ako dyan. Ang kwentong support ni Sir Lupit. Yan. Nung high school, college, yan. Ngayon ko na-realize na kung inayos ko ang sarili ko, di ba? Kung inayos ko ang sarili ko, sana mas maibibigay ko yung best para sa pamilya ko ngayon. Di ba? Pero yun na nga, hindi mo na mababago yung nakaraan, pero pwede mong kontrolin itong kasalukuyan. At sa kasalukuyan, yun ang ginagawa ko. Binabahagi ko itong mga kaalaman na to sa inyo para sa susunod na henerasyon. Para kung dumating yung panahon na maging tatay ka din, maituturo mo yung mga bagay na hindi ginagawa ng isang lalaking support. Sa madaling salita, ikaw yung malupit na tatay. Hindi yung malupit na namamalo Ibig sabihin, yung palo ng palo, konting mali mo, talagang halos mamatay-matay ka na sa parusa. Ibig sabihin nung malupit, yung talagang may galawan, may bitaw, tumatagos araw-araw. Rhyme, di ba? So isipin mo, kahit anong mangyari, ito na yung nakikita ko, isa sa mga mission ko. Ang goal ko is ubusin lahat ng mga lalaking support and i-convert sila sa kung ano talaga ang linya ng isang tunay na lalaki. Medyo pasakit itong mga linya ko sa mga susunod kasi realidad ang sinasabi natin dito. We don't sugarcoat, syempre.
Hindi natin pinipili lang kung ano yung mga gusto nyo mapakinggan. Mas gusto ko nga, sinasabi yung mga ayaw nyo mapakinggan kasi yun yung totoo. So, paano ba yan? Hanggang dito muna at narito, ayan, naibigay ko na pala ang 5 dahilan kung bakit ayaw kong maging supot ka. Gusto nyo mga ganitong topic, supportahan nyo si Sir Lupet. Like, comment, share, subscribe kayo sa ating YouTube channel, Sir Lupet TV. Follow nyo ang ating page, Sir Lupet TV sa Facebook, IG Caro sa TikTok. Sa TikTok, meron na tayong 30 followers. Kailangan ko pa ng 20 para makapag-live din tayo doon para mas maabot natin yung maraming mga lalaki na sa kasalukuyan ay supot. So yun lang. Mag-iingat kayo palagi. Dahil darating ang araw, lahat ng ito magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Medyo nag-iisip na akong gumawa ng bagong outro eh. So, bibigay ko na lang yun sa inyo kapag nakaisip na ako ng bago. Shout out sa inyong lahat na nandyan. Ingat, nasan ka man, God bless you, and goodbye for now.